babalik tayo sa Allah. Ha? Kaya po, si Allah, sa turo ng mga propeta, ipinadala ang mga propeta, sabi ng Diyos na si Allah sa mga propeta, walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibu at-taghut. Sabi ng Diyos, tunay na isinugo ko ang mga propeta, isinugo ko si Jesus, si Moises, si Abraham, para sambahin lamang ang nag-iisang Diyos na si Allah at layuan, iwasan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Meron pong pinakamalaking kasalanan ng mga anak. Kapag nagawa natin at namatay tayo, wala na tayong kaligtasan kundi impyerno ang ating pupuntahan. Mayroong isang kasalanan kapag nagawa natin, wala nang kapatawaran sa Diyos. Pinakamalaking ni 100. Pagpatay. Malaking kasalanan yan, pero kapag pinagsisisihan mo yan, mapapatawad yan ng Diyos. Okay, si Masyaallah, masyaallah. 1,000. 100. Kami mga Muslim, sa totoo lang, hindi kami nanghihingi sa mga tao. Ibang relihiyon kasi, meron silang gusto na iniikot. Meron silang, iniikot, humingi ng donation para sa isa. Sa amin, bawal sa amin yan. Kami bibigay sa mga tao. Kasi, ang Diyos mayaman. Si Allah mayaman, ba't hinihingian ng Diyos? May pangailangan ba ng Diyos? Wala. Okay, sa Islam, hindi po pwede na manghingi sa mga tao kung hindi bigyan. Paano mo nalaman na si Allah o pagsamba sa Diyos-Diyosan ang unang tinatawag na kasalanan na walang kapatawaran? Anak? Mga nagsabi lang. Tama. Ay, ano yung kinakatawaran niyo? Di ba sa first commandment, dun sa 10 commandments, sabi doon, ako ang inyong Panginoong Diyos, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Kaya pag sumamba ka sa Diyos-Diyosan, magawa ka ng karumasan ng kasalanan. Kaya sa puro ng Islam, bakit ako nag-Muslim? Bakit may pari na ng Muslim, obispo ng Muslim, pastor, ministro, mataas ang kanilang kaalaman sa Kristo? Christianity. Bakit sila Muslim? Kasi nga, sinabi ng, ano pa mo? Mark? Ni Mark na, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, ito yung mortal na kasalanan. Sinabi ni Allah sa Quran, sabi ng Diyos, Inna Allaha la yaghfiru ay yusraka bihi. Tunay na hindi pinapatawad ni Allah ng Diyos ang kasalanang bigyan siya ng katambal sa pagsamba. Sambak sa bato, sa kahoy, sa siminto, ginawa mo rin Diyos, doon ka rin manalangin, doon ka rin humingi ng tulong. Pag may sakit ka, punas-punas ka doon, punas ka rin sa karamdaman mo. Yan po ay karumal-dumal na kasalanan na hindi mapapatawad na nag-iisang Diyos yung tagapaglikha. Sino man ang taong namatay na siya'y sumasamba pa ng iba, humihiling sa mga nilikha at tulad natin, wala na siyang kapatawaran. Inna Allaha la yaghfir. Tunay na si Allah hindi nagpapatawad sa kasalanan, bigyan mo siya ng katambal sa pagsamba. Pinapatawad niya anumang kasalanan, umabot na sa kalangitan, ng dami ng kasalanan. Mapuno man ang mundo sa nagawa mong kasalanan, huwag ka lang magtambal sa Allah. Huwag ka lang magsamba sa mga Diyos-Diyosan, papatawarin. Nang singlawak ng mundo na papatawarin. Wa yaghfiru man duna dhalika liman yasha. Pinapatawad ni Allah ang anumang kasalanan, huwag ka lang magtambal sa pagsamba. So naintindihan niyo na ngayon. Ano yung kasalanan na walang kapatawaran? Ha? Kaya yung pagsamba sa kahoy, sa bato, sa simento, hindi po nakakatawa. Kasi magsisilos po ang tagapaglikha. Di ba sinabi niya sa second commandment, sa first commandment, sabi niya, huwag kayong gumawa ng mga larawang inyong luan, na inyong paglilingkuran, na inyong sasambahin. Ako ang inyong Panginoon na mapapanibugbuin. Magsisilos siya. Di ba tayo kapag nagsisilos tayo, may naramdaman tayong galit, di ba? Di ba, boyfriend, girlfriend mo, may kasamang iba. Di ba masasaktan ka? Ang Diyos pa kaya na naglikha sa atin? Hindi siya masasaktan na siya naglikha sa atin, tapos Mas lalo masasaktan ng oh, Diyos. si Allah ang creator, naglikha ng lahat, tapos sasamba ka sa iba. Parang magulang natin halimbawa, pinag-aral ka natin mga magulang. Ha? Nakapagtapos tayo. Tapos hindi ka na kilalaning magulang, kinahihiya ka dahil porket ikaw ay engineer na, nurse na, doktor na, kinahihiya mo yung magulang mo mahirap, hindi mo na kinikilala. Ano ang maramdaman ng magulang niya? Kasi sila pasasaktan, di ba? Paano pa kaya ang Diyos sa tagapaglikha? Hindi natin siya sasambahin. Ha? So anong pangalan ng Diyos? Ulitin ko, ang tagapaglikha ng pangalan? Si Allah. Kaya po, sino po ang nararapatan siya sasambahin? Si Allah na tagapaglikha o si Jesus na walang nalikha? Ha?
Allah na tagapagligha. Ha? Si Jesus Christ sa Islam, siya po ay isang dakilang propeta. Dahil doon, 120, di ba? 1,000. propeta, paano kailangan propeta? Sinabi mo. Huwag natin. Ganun sa ibang ayat eh. Propeta lang si Jesus Christ, hindi siya Diyos. Hindi rin siya anak ng Diyos. Kasi ilan ba ang Diyos? Anong pangalan? Ngayon kung gawin natin Diyos si Jesus, ilan na sila? Mali na kasi isa lang ang Diyos. Diba? Si Jesus Christ, siya ay propeta, sugo, minsahiro lamang. Ha? Katulad sa ating tao. Alam mo yung dakilang propeta at sugo, 5 sila. Si Noah, si Abraham, Moises, Jesus Christ, si Muhammad. Pari-parehas itong may, natawag ito na mightiest prophet. Dakilang propetang 5 sila. Kaya ang propeta, wala sa panahon nila na nagsasabi sila na sambahin sila. Lahat ng propeta nag-uutos na sumamba lang tayo sa nag-iisang Diyos na lumikha sa atin, na si Allah. Kumbaga yung ginagawa nila. Pagkaano sila nung anak mo, sasabihan sila nung alam sa mga anak nila. Tingnan mo si Moises, di ba? Nung kumuha si Moises sa Mount Sinai ng 10 Commandments, pagbalik ni Moises, 40 days lang, nakita niya yung mga tao gumawa ng baka na sinasamba nila yung baka, gawa si Binto. Nagpapako sila. Nagpaparte siya. Galit na galit si Moises, sinira, binasag, pinagbabasag niya ang baka kasi bakit? Ang turo ni Moises, pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos. Ang turo ni Jesus Christ, pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos. Ang turo ni Noah, ni Muhammad, pagsamba sa nag-iisang Diyos. Pero ngayon, ano ang turo ng paris natin ngayon? Pagsamba sa tatlong Diyos. Tatlong persona, di ba? Na may Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo. Ilan ito? Pwede ba sabihin ng isa yan? Hindi kasi salungat sa ating talino, tatlo talaga yun eh. Pag sinabing ama, matanda. Pag sinabing bata, anak-anak, bata, di ba? Pag sinabing espiritu, espiritu, magkaiba silang kasarian. O, magkakaiba. Tatlong persona. Sabi lang, namatay daw yung anak. Ilan pa natira? Dalawa. Ilan ba talaga ang Diyos? Isa. Bakit may dalawa pa? Kaya mali yung paniniwala na ang Diyos ay tatlong persona. Sa Islam, when we say God is one, absolutely one. Pag sinasabi natin, isa lang talaga ang Diyos na si Allah, isa lang talaga siya. Kaya si Allah, hindi pwede na siya imanganak. Hindi kami naniniwala na ang Diyos ay nanganak. Bakit? Pag ang Diyos ay manganak, idadami ang Diyos natin. Di ba? Di mo, mama mo, tapos pinanganak ka, ilan kayo na mama mo? Hindi na kayo nag-iisa. Tapos pag lumaki ka, may asawa ka, may anak ka rin. Tatlo na, may apo na. May Diyos apo na. Yan. Ang dami na ng Diyos. Kaya mali na yun kasi isa lang ang Diyos. Kaya ang Diyos na si Allah walang anak. Wala rin siyang magulang. Hindi siya pinapanganak. Kasi pag ipinapanganak ang Diyos, may nauna pa sa Kanya. Di ba? Siya ang nauna dito. Wala pang mundo. Nandito na siya. Siya ang nag-create ng lahat ng ito. Kaya paano siya nagkaroon ng nanay? Kaya nga si Jesus Christ sa Islam, siya ay isang dakilang propeta, sugo, minsahero lamang. Ay pinadala ng Allah para gabayan ang tao. At si Muhammad, ang huling propeta, si Muhammad, kung narinig si Muhammad, siya po ang pinakahuling propeta na isinugo, ipinadala ng Diyos na si Allah para sa ating sangkatauhan. Si Prophet Muhammad, ang dala niyang turo ay kahalintulad ng dala ng turo ni Jesus Christ, pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos. Lahat ng propeta pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos. Pero ngayon, ang mga tao kapag sumamba, hindi na sumasamba sa nag-iisang Diyos. Saan na sumamba? Kay Yesu Cristo, kay Maria, sa Lidulto, sa Santo, sa Santa. Di ba? Nasaan na yung pagsamba sa nag-iisang Diyos na pinagbabawal na malaking kasalanan? Di ba? O kaya sa Islam, inaanyayahan ang mga tao sa Islam na balik loob tayo sa pagsamba sa dakilang tagapaglikha lamang. Wala nang iba pa. Di ba? Kaya ang sinumang tao na nagbalik loob sa pagsamba sa tunay na Diyos na si Allah, sa tagapaglikha, ang kanyang gantimpala ay paraiso. Paraiso. At ang sinumang taong namatay na siya ay nagtambal sa pagsamba sa Allah, sumasamba sa kahoy sa pagkakas. Sorry ba? Ang kanyang kasasadlakan sa kabilang buhay, ano? Impyerno. Saan natin gusto? Impyerno o paraiso? Kaya kung gusto natin ng paraiso, anong gagawin natin? Sumamba lamang kay Allah. Kasi siya ang may-ari ng paraiso. Huwag tayo sumamba sa nilikha ang tulad natin.
ang tao hindi dapat sambahin, di ba? Halimbawa, ikaw Brad, kasambahin kita, papayag ka. Hindi kasi tao pa, tao. Pari-parehas din tao, di ba? Oo nga. Si Jesus Christ, hindi ba sa tao? Tao din kasi anak siya ni Maria. Therefore, hindi natin dapat sambahin si Jesus Christ. Be. Paniwalaan